Magandang umaga mga kapatid. Tayo po'y dadako na sa ating pag-aaral po sa bago po ito. Tuloy lang po natin ang ating pag-aaral po sa nakarang linggo. Dito po sa bahagi ito ng ating pinag-aaral na sinasabi rito ng ating ni Apostle Paul na yung iglesia sa Corinto, siya po ang bukid ng Diyos. In other words, pag ito'y bukid, dito nagtatanim ang Diyos. At ang Diyos kasama ng mga mangangaral ay kasama ang magagawa ng Diyos. Ang layunin po ng Diyos ay magligtas ng mga kaluluwa. So itong mga mangangaral, pati ng mga apostol ay kasama ng Diyos. In other words, ang Diyos ay gumagawa sa pamagitan ng mga tao. Kapag kakapag Diyos sinasabi sa atin, yung mga apostles, pati na mga ngaral. So ito ang sinasabi sa kayo ang bukid ng Diyos. In other words, yung iglesia po sa Corinto, dito nagtanim ang Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At ito rin po niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pinalalago rin niya yung bukid na yun sa pamamagitan ng mga tagapagturo. So, may nagtanim, nagsimula po rin si Apostle Paul, may nagdilig o nagpatuloy, ay ginamit na limbawa ay si Apollos. So, even in other words, ito yung bukid ng Diyos. Hindi ito bukid ni Pablo, hindi rin bukid ni Apollos. So, yung mga aral, yung mga apostol, sila'y ginagamit lang ng Diyos, pero ang gawain ay sa Diyos. Kapag tayo po ay nagsasabi, ito'y gawain ng Diyos. Ito'y bagay na ginagawa mo para sa Diyos. Pero ito rin po yung gawain ng Diyos, hindi gawain ng sino mang tao. Ito rin po sinasabi, ito'y building ng Diyos. Ito po yung literal na building. Pag tayo may nagtatayo ng building, kayo nagtatayo. Kung ito ay building ng Diyos, ibig sabihin ng Diyos ang nagtayo, hindi yung tao. Pero pag nangangaral ka, inilalagay mo lang yung pundasyon. Hindi ka naglalagay ng sarili mong pundasyon. O nangangaral sa sarili mong araw. Kaya ito kung sinasabi ni Pablo, sinisira niya yung balik kaisipan ng Corinto na binibigyan nila na masyadong karangalan yung mga mangaral. O usually natin ginagala dahil sa kanilang ginagawa, pero ganun lang. Hindi sila mahalaga. Ang mahalaga yan ng Diyos. Kasi ang Diyos ang nagtatayo, hindi yung mga mangangaral. So pag tayo po ay nangangaral, kayo nagtatayo. Kasi si Pablo po ay isang matalinong nagtatayo kanya. So siya nagsisimula ng gawain. So nilalagay niya pundasyon ng Ebanghelyo kung saan siya nangangaral. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. So, kumbaga, ang building sa Diyos. Kung meron tayong tinatayong building, meron nag-design yan. Yung architect pero may gumagawa para maitayo yung building. So, ang architect ay ang Diyos. Ang ginagamit niya nagtatayo ay yung mga tao. Yung sa pagkakataon na ito, si Apostle Paul, sinasabi siya po yung marunong tagapagtayo. Kung siya nagsisimula ng gawain, nilalagay niya yung pundasyon kanya. Yun ang walang iba kundi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pagkatapos iba nagtatayo doon. Ang ginamit si Apollos. Siya nagtayo, nagsimula, si Apollos ang nagpatuloy ganyan. So siya nagtanim, si Apollos ang nagpatuloy ganyan. Si Pablo ang tagapagsimula, ginamit ni si Apollos bilang tagapagpatuloy ganyan. So, yung nagsasimula ay nagpapatuloy. Sabi mo rito, wala na tayo mailalagay ng ibang pundasyon
Maliban yung nakalagay na ito si Yesu Cristo. So, yung ibig sabihin ng pundasyon, yun ang aral. Pag tayo nagtatayo, pinapangaral, nangangaral, ang ating pinapangaral, yung aral lang ng Panginoon. Yun ang tanging pundasyon. Bagamat ang sinasabi nito, si Kristo ang pundasyon. Pero ang ibig sabihin, yung aral ng ating Panginoon, yun ang pundasyon. So, si Pablo, yung pinapangaral ng Ebanghelyo, yung nagpatuloy, yung pinapangaral din yung Ebanghelyo kanya. So, yun lang mga tanging pwede nating ituro ang pundasyon ng ating Panginoon. Kaya pag iba yung tinuturo natin, ibang pundasyon nyo. Siyempre, kung iba yung tinuturo mo, iba yung tutubo. Hindi ang iglesia ng ating Panginoon. Pero pag ito ang ating nilalagay, yung tinuturo, ay yung aral lang ng Panginoon, ay sila ang tatayo doon. Yung parang iglesia ng ating Panginoon. So, kahit kailan natin yung pangaral ng Ebanghelyo, isa lang ang tutubo doon. Yan ang mga Kristiyano, o grupo ng mga Kristiyano, yan ang iglesia ng ating Panginoon. Pero sinasabi rito, mag-ingat ang bawat isa kung paano siya magtatayo sa ibabaw nito kanya. Kung na maingat siya nagsimula, maingat din yung pagpapatuloy kanya. Ang ituturo pa rin ay aral ng ating Panginoon, wala nang ibang maituturo, hindi yun. Kaya nakikita ko na sa talatang ito. Masaya sa sumalat ko kung sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito. Nagginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinagkapasa. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang bubunyag dito sapagkat ito'y mahayag sa pamagitan ng apoy at ang apoy susubok ko ang uri ng gawain ng ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sinamang tao na kanyang tinayo sa ibabaw ay mananatili, siya'y tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinamang tao ay marupok, ay matupok, siya'y malulugi, bagamat siya'y maliligtas, ngunit tanging sa pamagitan ng apoy. So, ganun bilang sinasabi rito, ginto, pilak, mahalagang bato, etc. Ano yun? Yan ang pananampalataya ng mga kapatid. So, pangaral, ang trabaho lang niya ay mangaral. Ituro niya ang katotohanan. So, paano tatanggapin ng mga nakikinig? Yan ang kailang pananampalataya. Kung tatanggapin nila ito na maayos at sila po ay magpapatuloy sa paglago, very good. Pero hindi lahat ng mga Kristiyano gano'n. Merong tumatanggap, tapos hindi nila lumalago. Meron tumatanggap, tapos nawawala. So yun ang sinasabi noon ni Pablo. Sabihin, yung ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinagkapasan daw sa straw. Yun ay uri ng pananampalataya na kung saan ang mangaral ay nagtuturo. So kumbaga, ito yung mga klase ng mga tao na kasama ng isang mangaral sa isang kongregasyon. Abang siya nangangaral at siya nagtuturo kanya. Ano klaseng pananampalataya ang husbong sa kanila? Sila ang gumagawa nun. Ang trabaho lang ng mangangaral ay magturo. Kung paano tatanggapin ng mga nakikinig, wala na siya magagawa doon. Sa gawain niya, siya nagturo. At siya nangaral, tapos yung gawain niya doon. Ang gawain ng mga nakikinig ay kung tatanggapin nila o hindi yung itinuro. O sila ay magsusubikap na unawain nila yung itinuro. So yung mga dayami, etc., yan ang klase ng pananampalataya. Mayroon ang mga kapatid sa isang kongregasyon. No. Sa araw ng pag-uukom, ang bawat isa ay ahatulak. Kasama rin ng Kristiyano. So kung ano yung pananampalataya, yun ay mahayag. Kasi sinasabi natin palagi, hindi naman lahat ng mga tinatawag na Kristiyano ay ligtas. Hindi naman lahat ay tunay na sumasampalataya. So, kung tayo po ito na sumasampalataya, hindi. Ito yung mahayag sa araw ng paghuhukom. Yun yung mahayag kung tayo ay talagang sumasampalataya, hindi.
So, meron maliligtas, meron hindi maliligtas. Yung una, yung mangaral na nangaral at may mga tao sumunod at ang mga tao ito na natiling tapat. Yun ay gantimpala ng mangaral. Sabihin, hindi siya nagtagumpay sa kanyang gawain. Yung mga kapatid na inaralan niya, yung mga ligtas. Yun ang purpose ng pangangaral, di ba? So kung tayo nangaral at ang mga kapatid naging tapat at sila ligtas, yun ay parang gantimpala mo. So balit sa kabilang banda, kung yung mga kapatid na inaralan ng isang mangaral sa isang kongregasyon ay hindi sila naging tapat kahit na sa kanyang pagsusumikap, yung mga taong hindi maliligtas. Pero siya ay maliligtas, ginawa niya ang kanyang gawain. Kaya lang, para siyang nalugi. Kasi yung pagpapagal mo ay walang kabuluhan. Hindi naligtas sa mga taong inaralan mo. Pero ikaw ay maliligtas kasi ginawa mo yung gawain mo. Ay pinangaral mo yung Ebanghelyo. Doon po sa Galatia, palagi sinasabi ni Apostle Paul, verse 11, ito po ang ating makikita. Kumbaga kung ikaw ay nagsimula ng business, sige nalugi. Sayang pagod mo. So ikay nangaral, may mga kapatid na nagkristyano, pwede sila naging tapat, eh siyempre sila maliligtas. Pero ikaw, maliligtas ka dahil ginawa mo yung gawain mo kanya. Sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, dahil mabilis sila mabalis doon sa tunay na Ebanghelyo. Ako'y natatakot na nagpagal ako sa inyo na walang kabuluhan. Ganyan. Ako'y nagsimula ng aral sa Galacia, kayo naging mag-Kristyano, pero kahit na ninyong lumalis sa tunay na Ebanghelyo kanya, ako'y natatakot na ako'y nagpagal na walang kabuluhan. Ganyan. Ito rin po sa Pilipos, sa ikalawang kabanata, ito po sa ikalabing-anim, na nangahawakan sa salita ng buhay upang may ikapagpupuri ko sa aming Kristo na hindi ko tamakbo ng walang kabuluhan, nagpagalaman ng walang kabuluhan. Kung ako'y maliligtas kanya, ako'y merong ipagmamapuri na hindi ako nagpagala, walang kabuluhan. So, yun ang kalakaran ng pangangaral. Sabihin, ang hawak mo lang ang aral. Tuturo mo na maayos yun. Yung taong tatanggap to. Ngayon, kung di sila laging tapat, sasagutin nila yun sa Panginoon. Hindi mo sasagutin yun dahil hindi mo pananampalataya yun. Ang sasagutin lang ng mga karal sa sarili niyang pananampalataya. Yung mga nakinig, mga Kristiyano, sa kongregasyon, sasagutin rin nila sa sarili nilang pananampalataya. Kung hindi sila naligtas, siyempre malungkot yung mga karal, pero siyempre hindi maliligtas kung siya tapat at ginawa niya yung kanyang gawain. Sinasabi ni Apostle na doble po. Ngayon, ito sinasabi ni Pablo, kayo ang templo ng Diyos. At ang Espiritu ay nananahan sa inyo. Itong templo ng Diyos, depende kung anong tinutukoy. Doon sa una Korinto, ika-6 na kabanata, sa ika-11, ang bawat isang Kristiyano ay templo rin ng Espiritu Santo. Sabihin, kung tayo lumalakad sa katotohanan at sumusunod sa sinasabi ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Not literally. Ibig sabihin, sumusunod tayo sa kanyang aral, kanya sa ika-6 na kabanata, ika-11, kanya. Hindi ba niyo nalalaman ng yung katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap niyo mula sa Diyos at kayo hindi sa inyong sarili kanya. So, bawat Kristiyano ay templo ng Espiritu Santo. Sila sa pagkakataon na ito, kayo, yun ang itong problema po sa modernong lengguwahe ng English, ano po? Yung you, hindi mo alam kung plural o singular. Pero kung titignan sa King James, sasabihin niya, do ye, kanya. Pag ye, yun ay plural ng you. So ito yung templo ng Diyos bilang isang kongregasyon. So pag ang isang kapulungan ng mga Kristiyano ay sumusunod tayo sa pinapayag ng Espiritu, tayo templo ng Diyos. Yan yung sinasabi na. Wala, hindi naman nananahan sa ating katawan literally ang templo ng Espiritu Santo. Dahil naman gano'n. Pero pag tayo po ay lumalakad ayon sa sinasabi ng Espiritu Santo, siya'y parang nananahan sa ating kanyang sinasabi. So ang templo ng Diyos
Nung po sa Jerusalem, nangitayo po ni Solomon yung templo sa Jerusalem. Ang sabi sa kaisipan ni Solomon, paano ako tatayo kanyang gusali na kayo magkakasya kanya? Samantalang ang buong nilikha ay hindi ka magkasya kanya. So in other words, yung temple sa Jerusalem, hindi doon nananahan ng Diyos. Sinasa langit, di ba? Kaya tinatawag ang templo ng Diyos, yun ang lugar na kung saan ang Diyos ay nakikisama sa kanyang bayan pag sila'y sumasamba. Pag sila'y nag-aahing, sila nakikipagkaisa sa Diyos. So sa ganitong kahulugan, ang iglesia ay ang templo ng Diyos. Kapag tayo pinagkakatipon at ginagawa natin ng kanyang kalooban, tayo sumasamba sa Diyos, tayo templo ng Diyos. Dito sa pagkakataon na ito, ang Diyos ay nakikipag-isa sa atin. Kasama natin ang Diyos at tayo kasama niya kanya. Dito sinasabi na nanana ng Espiritu Santo, wala nang Espiritu Santo sa ating katawan, hindi nang pwede yun. Isa lang ang Espiritu natin, yung ikaw. So, paano ang Espiritu na nananahan sa iyo? O ang Espiritu na nananahan sa iglesia ng ating Panginoon. Pag tayo sumusunod doon sa mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo, yun ang nagiging parabagang mapatnubay natin sa ating paggawa bilang iglesia, tayo templo ng Diyos. Doon sa Apocalypse, mabasahin po natin. Maraming talata doon sa mga iglesia hindi tapat. Sabi ng Panginoon, magsisi kayo kanya. Kung hindi, aalisin ko yung kandelera ng ginto kanya. Ang ibig sabihin, aalisin na niya yung pagkakilala sa kanila bilang kanyang iglesia. So, habang tayo sumusunod sa sinasabi ng Espiritu Santo, yung ipinagsalita ng Diyos, tayo okay sa harapan ng Diyos, tayo templo ng Diyos. Pero the moment tayo mag-stone, hindi na tayo kikilala ng Panginoon bilang kanyang iglesia. Kaya, sino magsumila ng templo ng Diyos? Sa namang paraan. Ibig sabihin, kaysa ating kawalan ng katapatan, o kaya sa hindi natin pananatili sa katotohanan, o pagtuturo ng maling aral, pagkakaroon ng maling pagsamba kanya, sinisira natin ang templo ng Diyos. Sino mag-responsable ito sa ganung bagay ay parurusahan ng Diyos. Dahil ang templo ng Diyos ay banal. Ang ibig sabihin ng banal, ito hiniwalay. Tayo po yung maging Kristiyano, tayo hiniwalay ng Diyos mula sa kasalanan para tayo maglingkod sa Diyos. So bilang isang kapulungan, ganoon din nyo. Tayo hiniwalay sa kasalanan dahil tayo po hiniwalay para maglingkod sa Diyos. So habang tayo nagpapatuloy ng tapat na paglilingkod sa Diyos, tayo po yung templo ng Diyos. Pero the moment na walis tayo doon, at merong responsable doon sa bagay na yun, yung tao na ipag-usahan ng Diyos. Kasi naman, sumira sa templo ng Diyos, ay sisirahin din siya ng Diyos, yung sinasabi sa atin. So, dito po sa talata ito, sabi niya, huwag sino man ay dayain ang sarili niya kanya. Kumisa, iniisip natin na tayo marunong. Pero sabi ni Pablo, bago maging marunong, kayo mo na maging magmag. Ibig sabihin, dahil kayo magmag, ano kailangan mong gawin? Kailangan mo mag-aaral, di ba? Kung iniisip natin kayo marunong, ibig sabihin, alam mo na yung kalooban ng Diyos, etc. Kailangan mo balik sa pagiging magmag. May lalong unawain mo kung ano yung totoo at hindi totoo sa kalooban ng Diyos. Kasi may mga taong gano'n, akala nila ang iniisip nila yung tama. At hindi siya na nakikinig. Pagka gano'n lang isang tao, wala na pag-asa yun. Pag iniisip natin ay marunong, kailangan natin tignan kung marunong ka. At yung paraan ng pagiging gano'n ay sa pamamagitan ng pagiging magmag. Kung balik ka sa kalagayan na pag-aralang siya sa atin mo, ang salita ng Diyos. Kasi pwede tayo madaya. Pwede lang sabihin na, okay na ako, tama yan, pinaniniwalaan. Pero sa kabilang banda pala, hindi naman. Ito ano sinasabi ni Pablo? Palagi natin tiyakin
na ating pinaniniwalaan ay totoo. Na tayo palaging pinapatubayan ng karunungan ng Diyos na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So check it, check. Dito po sa Gawa, chapter 17, verse 11. Dito yung sinasabi niya. Itong mga Hudyong ito yung mga Hudyo, yung mga Kristyano ito. Hindi sila katulad ng mga taga-Thessalonica kung silang patayin si Pablo. Hindi nila pinatay. Nakinig sila. Hindi lamang na sila nakinig. Ngayon ang mga ito higit na mananangal kaysa sa mga taga-Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananamig na sinisiyasat araw-araw magkasulatan kung tunay nga mga bagay nito. Hindi na sinasabi ni Pablo. Kung hindi sila kayo marunong, kayo muna maging magman. Tiyakin mo na may karunungan ay naaayon sa salita ng Diyos. Kasi hindi tayo pwedeng magtiwala sa karunungan ng isang libutan. Ito po ang dahilan kung bakit kinakailangan tayo mag-ingat kung sinong mga kaibigan natin. Kasi yung mga kaibigan natin, sa gusto natin, may influensya sa atin yan. Ngayon, kung yung mga kaibigan natin, taga-sanglibutan, ano yung influensya may bibigay sa iyo? Taga-sanglibutan na hindi ba? Kaya dito sa una pa rito, chapter 15, sinasabi sa atin na mag-ingat tayo kanya. Alapin pa natin. Sa ating mga kaibigan, ang masamang kasama ay nagpapasama ng mabuting pag-uugali. Dito sabi ng talata niya, di ba? So yung influence na galing po sa labas, makakasira sa atin yun sapagkat yun ay karunungan ng sanglibutan, hindi yung karunungan ng Diyos. Dito rin po sa awit, chapter 1. Bakit tayo mapapaniwala kung minsan? Sino ba kasama mo? Sino pinakikinggan mo? Dito sa Psalm chapter 1, verses 1 to 2. Mapalad ang tao hindi lumalakad sa payo ng masama. Hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Hindi umuupuan sa upuan ng mga manunuya. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ito yung isang talatang sakto, di ba? Kapag ka natin pinakikinggan ay yung payo ng mga tao hindi Kristiyano, yun ang sinasabi dyan hindi tao ng Diyos. Malamang-lamang kayo papariwala kayo. Yun ay karunungan ng sanlibutan. Kailangan tayo lumangat sa karunungan ng Diyos. Kaya ang Ebanghelyo, binabago ang ating kaisipan, ginagawa tayong mabuti ngayon. Dito po sa Job, chapter 5, verse 13. Yung mga bagay na ginagawa ng tao, na inisip niyang yun ang tama, karunungan. Yan din ang magpapabagsak sa iyo kung hindi ang karunungan ng Diyos. Dito po si Job, pupunta po tayo kay Job. Si Job po isang taong sinubukan, binigyan siya ng sakit ng karumaltuman dahil hindi naman siya nagkasala. So sinubukan ng Diyos sa pamagitan ni Satanas. Kanyang inuhuli ang marunong sa kailan ng mga sariling kasusuhan at ang balak ng mataya ay tagling nawawakasan. So minsan yung inisip natin maganda pero ito galing sa karunungan ng sanglibutan, yun ang magpapabagsak sa atin. Dito po sa Romans chapter 1, 24 to 32, hindi na makahaba. Nang tumalis ang mga hentil doon sa katotohanan, ang kailang kalagayan na naging masama. So, in general principle, pag iniiwanan natin ang prinsipyo ng Diyos, ay tayo po'y mapapahamak. Yung sinasabi po ni Apostle Paul. So, huwag tayo maging marunong sa ating sariling kaisipan. Kaya sabi ni Pablo, yung sinasabi ako'y kay Apollos, ako'y kay Pablo, mali yan kanya. Hindi tayo pwede mag-uni sa tao. Siyempre, tao lang yun. Ang tao ay nagkakabali. Tandaan po natin yun. Pag sinabi kay Pablo, kayo, Pepas, tayo binibigyan natin ang mga tao ng karangan din nararapa. Kailangan tanggapin ang katotohanan. Sililikod lamang ng Diyos. At ang namang karunungan ng sanglibutan ay walang halaga. Hindi tayo pwedeng magpapuri sa tao lang.
Kung tayo makikinig sa tao, sa kanyang turo, walang kwenta yung ganyan. Tayo pwede maglulahati lamang sa Diyos. Kung tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Sabi dito, lahat ng bagay sa iyo. Lahat ng mga bagay na pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay sa atin niya. Para sa ating kapakinabangan bilang mga Kristiyano. Kaya yun ang dapat natin bigyan ng karangalan. Hindi yung mga maaraw. Yung mensahe na binigay sa atin para sa ating kapakinabangan. Hindi yung maaraw. Hindi kayo paano kung balik tinuturo niya. Hindi ba? Paano tayo magkakaroon ng karangalan. Siyempre, ang sa kalibutan po ay nilala ng Diyos. Hindi sa atin yan. Pero makikita natin, lahat ng mga bagay na nilalang ng Diyos ay para sa ating kabutihan. Hindi sinasabi ni Pablo. Para sa ating kabutihan, gagamitin natin sa tamang paraan. So lahat ng mga bagay na nasa kalibutan, pagiging Kristiyano, nakikita mo yung sa tamang paningin. Yung mga taga sa kalibutan, hindi nila nalalaman ng talagang layunin ng mga bagay sa kalibutan, mali ang kailang emphasis. Tayo, alam natin ang kahalagahan ng mga bagay. Dahil alam natin kung anong mahalaga, ay mahalaga. Alam po natin ang mga bagay na binigay sa atin ng Diyos, hindi lang para sa ating sariling personal na kabutihan, kundi para sa paglilingkod sa Diyos. Kung meron tayong balas na pagtingin sa kalibutan na wala sa mga hindi Kristiyano, magpatid. So dito po sa ang mga Kristiyano, tayo alam nila yung tamang paningin sa kalibutan. Alam nila ang tunay na layo ng buhay. Hindi maglingkod sa Diyos. Yun lang ang tayong kahalagahan ng buhay natin. Dahil sa kauli-ulihan, pag tayo namatay, ano na? Pag inilibig ka na, ano na sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Ano ang naging kahalagahan ng nakaraang panahon ay kainan sa lupa? Yun po si Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ito oras ng bagay, lahat ay narinig. Sabi, diniscuss ni Solomon ang iba't ibang aspect ng buhay. Lahat ay narinig. Ano ang mahalaga? Matakot ka sa Diyos. At sundin mo kanyang mga utos sapagkat itong buong katungkulan ng tao. Yung pong matakot ka sa Diyos, nararapat lang yung matakot tayo sa Diyos. Dahil kung titignan natin ang lahat na ginawa ng Diyos, dito po sa awit 19, sa Psalm 19, pinakikita rito kung gaano kagaling ang Diyos. At yung makikita natin sa kanyang mga bagay na ginawa kanya. Hindi nagsasalita ang mga bagay na ginawa ng Diyos. Tayo lang nagsasalita sa atang ginawa niya. Pero dito tingnan po natin. Nagpapayag ng kalalatihan ng Diyos ang kalangitan at ang manggawa ng kanyang kamay ay nahayag ng kalawakan. Sa araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi nagpapayag ng kaalaman. Walang pananalita o mga salita man. Ang kailang mga tinig ay hindi narinig. Ngunit lumalaganap ang paglupa na kailang tinig at ang kailang mga salita ay sa dulo ng daigdig. Sa kanya naglalagay sila ng toda para sa araw na dumarating na gaya ng kasinta na lalaki na papalabas sa kanyang silid at nagagalak gaya ng malakas na tao tumatakbo sa takbuhan at sa kanyang pagsikat ay mula sa dulo ng mga langit at sa mga dulo niyo ay ang kanyang pagligid at walang bagay na mapapubli sa kanyang init. Nakikita natin araw-araw. Ang araw ay nakikita natin siyang sa pagsimula at pag araw ng gabi. Alam natin yun. Bakit sino gumana? Pag ginagawa ng araw yun, nagsasalita siya sa atin. Pinakikita niya ang karunungan kapangyarihan ng Diyos. Yung Diyos ang gumana. Walang exception yun. Araw-araw nangyayari yun. Para bakit siya gumagalaw na wala naman siyang isip? Dahil ito pinapagalaw ng Diyos kanya. So yun ang karunungan ng Diyos. Dapat tayo matakot. Kung ang Diyos ay kayang gawin yun, hindi natin kayang gawin. Ano kaya kung haharap tayo sa Diyos sa harap ng pag-uhukom, di ba? So kung natatakot tayo sa Diyos, na alam natin siya makapag-Diyos sa lahat, ang gagawin natin, susundin natin ang kanyang utos sa inyo.
Ito ang buong katungkulan ng tao. Ang tao ngayon, baliktad ng kaisipan. Baliktad. Ang Diyos, hindi mahalaga. Ang mahalaga, sarili niya. Yun ang problema natin. Pag ganun lang ang ating ginagawa araw-araw, hindi ka maliligtas. Ang sinasabi ni Solomon, matakot tayo sa Diyos, kaya sundin natin ang kanyang mga utos. Yun lang ang kahulugan ng buhay mo, kanya. Pag hindi natin ginawa yan, walang kwenta ang naging buhay natin sa mundo. Ito po sa Pilipos. Ito po si Apostle Paul, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay pakinabang. Mangyayari lamang yan kung ikay nabuhay kay Kristo. Yung sabihin na. Ang sinasabi ni Pablo, kung tayo nabuhay na tapat sa Panginoon, ang kamatay natin ay pakinabang. Hindi sinasabi niya. Pero kung sa literal na paraan, ang kamatayan, hindi pakinabang yan. Naging gasos yan, di ba? Ngunit kung ako ay mabuhay sa laman, ito'y magiging magbungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Ito ang ipagkikita natin kay Apostle Paul. Dito sa mga talatang ito, wala man siyang sinasabi tungkol sa sarili niya. Kung sasabihin niya, kung ako'y mabuhay sa laman, para sa akin kasi yan, kasi sinasabi na Hindi magiging mabuong pagpapagal para sa akin dahil magpaputuloy sa pangangarap. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin sapagkat ako'y naiibig sa pagitan ng dalawa. Bisaya, gusto ko pa rin mabuhay para makapagpatuloy sa pangangarap niya. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo sapagkat ito higit na mabuti. Yan ang sinasabi niya, mabuti pakinabang. Kung siya'y naging tapat sa kanyang gawain, sa kanyang pananampalataya, makakasama niya ang ating Panginoon sapagkat ito higit na mabuti. Pagdating nyo doon sa Hades, wala nang cellphone doon, wala na lahat yan. Pero sabi niya, ito'y lalong mabuti. Papansinin natin, mga bagay na in-enjoy natin, hindi mga halaga yan. Wala na lahat yan. Doon sa Hades na pinintahan ni Pablo, wala namang gano'n. Pero bakit naging lalong mabuti kanya? Number one, wala nang kapangyarihan sa kanya para sa magkasala. Pangalawa, kasama niya ang Panginoon. Naghihintay nila sa pangalawang pagdating at dadalhin sa langit. So, yun ang sinasabi dito. Dapat magtatama kanya ang inyong pagtingin. Yung mga nangyari sa mga taga-Korinto, mali ang kailang pagtingin. Ganyan. So, yung mga bagay na sa kalukuyan at ang mga bagay na darating, ito'y gagamitin natin para maglingkod sa Diyos. So, lahat ng mga bagay na meron tayo, ginagamit natin para sa paglilingkod sa Diyos, yun ang tamang pagtingin. Kahit ito mga conveniences na binigay sa atin ng Diyos, pwede natin gamitin sa paglilingkod sa Panginoon. Meron kang washing machine, mabilis siya magtrabaho, di ba? So, meron kang panahon para sa paglilingkod sa Diyos. Dapat gano'n natin pag-iisip, hindi puro sa sarili na, hindi ka mapagod, hindi gano'n. Kailangan dito sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat tayo kay Kristo, pinili tayo ng ating Panginoon. Nung sinamatay para sa atin. So, sa'yo pag-aari ng Panginoon. At lahat ng iba pa mga ginagawa natin sa relasyon natin sa mundo ito ay para sa ating kabutihan dahil kay Kristo. Isipin natin yan. Lahat ng bagay bumabalik sa ating Panginoon. So, si Kristo ay sa Diyos. Siya sinugunan Diyos. Nung iligtas tayo, nang iligtas ni Kristo mga tao, siya nagpailalim sa kanyang Ama. Kahit na sa katotohanan sila ipantay sapagkat parehas ng Diyos. Pero ito sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay nasa lahat. Kaya hindi tayo nagkaroon ng kalulutin sa tao, kundi lang sa Diyos. Kahit ang ating Panginoon, nung siya nagpailalim sa kanyang Ama, nilalahatin niya yung Diyos. So ito ang punto de vista ni Pablo. Bakit ka nagkagulo-gulo kanya? Tinatanag niya yung mga mangarap, di nararapat. Dapat natin isipin, lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Lahat ng mga bagay binigay sa atin ay sa Diyos. Lahat ng mga bagay na binigay sa atin ay para maglingkod tayo sa Diyos. O meron bagay para sa atin, siyempre. Pero hindi yan, hindi para sa Diyos. Basahin mo natin mga talata. Sa 1 Corinto, chapter 15. Basahin po natin ito.
1 Corinthians chapter 15, 26 to verse 27. Ito po ang ating mababasa. Ang Biblia ay ginawa para basahin. Tandaan natin. Isa may mga kapatid na ginagawang para bagang talisman ng Biblia. Kung may sakit, talagay sa mulo. Hindi gano'n. Ang Biblia binigay para basahin. Pag-aralan. Sapagkat ipinapasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Subalit mo sinasabi lahat ng mga bagay pinapasakop, maliwanag na hindi siya kabilang na nagpapasakop sa lahat ng bagay sa kanya. Subalit kapag ang lahat ng mga bagay pinasakop na sa kanya, ang anak ay pasasakop din sa kanya na nagpapasakop ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. So tayo nagpapasakop sa Diyos kanya. Kahit ang ating Panginoon, yung pagpapagpagpag sa kanya Ama, ay napapasakop din sa Diyos. So tayo napapasakop sa Diyos. So ating kalalatian ay sa Diyos, hindi sa tao. Kung tingnan niyo yung proseso ni Pablo, sa unang Korinto, sinasabi yung problema sa Korinto. Itanatag din nila yung mga tao, di ba? So sila yung umaasa sa karunungan ng mga tao, hindi siya karunungan ng Diyos. So pinakita niya yung walang pagkwenta yan, kanya. Kailangan tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Kailangan ang paglalaki natin, hindi sa tao, kundi sa Diyos. So kahit sino man, pag nakita natin tutulong ng mali, huwag natin paniwalaan. Nang paniniwala natin ng tao kung tinuturo niya yung katotohanan. So ito po ang ating pag-aaral po sa umagang ito.